Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Magandang morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Dito po sa bayan ng Santa Cruz, sa bayan ng Torrijos, gayon din sa Buena Vista at sa lahat po ng anim na bayan ng ating lalawigan ng pinakamamahal ng Marinduque. Magandang umaga po. Welcome po tayo dito sa ating programa. Ako po si kaibigan, kasambahay, kapitbahay ninyo, si Kuya Carlo Lustado, na inyo pong lagi napapakinggan tuwing Miyerkules na umagang ganito na alas 11 hanggang sa alas 12 ng tanghali. Ngayon po ay January 19, 2022. Welcome po kayo sa ating programa and kasama nga Lynn. Good morning. Magandang umaga pong muli sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang kinalulugdan ninyo. Kiniklaim na natin Naging bahagi ng inyong pakikinig ng radyo at panonood ng Marinduque News ng ilang buwan na po ngayon. At ayan. Medyo nag-a-adjust lang ho kami ng konti sapagkat medyo okay na ba? Hindi kasi tayo nakarating on time sa studio. prep sa studio, kaya si Ate DJ ay ngayon si DJ Shine ay ngayon nag-a-assist ng konti sa atin. So sa ating mga kababayan, maraming salamat po. January 19 na nga po, taong 2022, at kasama ko pa rin kayo, kasama nyo pa rin kami ni Kuya Carlo dito sa ating programa. Napakabilis ng panahon. Oho, at sa lahat ng mga kababayan natin sa loob at labas ng bansa, syempre lalo na ang ating mga kababayang Marinduqueño. Magandang araw po sa inyo at sana ay magustuhan ninyo ang ating talakayan ngayon. Sabi nga ni Kuya Carlo, lagi naman tayong free-flowing sapagkat we are trying to be adaptable at flexible, depende sa nakikita nating pangangailangan na pag-usapan at depende sa sitwasyon. So, meron ka bang babatiin muna, Kuya Carlo, bago tayo actually, magkwentuhan? Marami pong mga nagpapabati talaga na nung nakaraan pa ay mukhang hindi natin nabati yung iba. Okay, Kuya Carlo, sige, go. Para bago tayo magkwentuhan tungkol sa isang issue na medyo palagay ko ay issue na nararamdaman na ng lahat. Ay, sige, bati ka muna, Kuya Carlo. Well, babatiin ko po muna yung lahat ng mga masusugid nating taga-subaybay dyan sa Barangay Lapu-Lapu, yung Muhi family. Napaka masigasig po niya na hindi daw sila uma-absent sa kanilang pagsubaybay tuwing Miyerkules. Kaya maraming salamat po. Gayon din sa Reforma family na nakikinig. Nasa Napu yata ito. Si Aberil, gayon din sa Del Mundo family, sa Perpignan family, De Los Reyes family, Rabe family, Pernia family,
napakarami at mga Constantino family diyan po sa aking pong tinubuang lupa. Sabi nga ay pinag-ugatan diyan sa aking lugar kung saan po ako ipinanganak, diyan sa Barangay Lapu-Lapu. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pakikinig, gayon din pagsubaybay via Facebook Live. Thank you po sa inyo pong lahat. Okay, binabati po kayo ng inyong lingkod at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa amin ni Kuya Carlo. So, Kuya Carlo, dire-diretso tayo. Ano po? Ang simoy ng hangin ngayon, pagpasok ng January, medyo iba na. No? Sa bagay, dati pa namang mga nakalipas na buwan ay napag-uusapan na. At sapagkat malapit-lapit na ho, starting February, ay sigurado ang ating mga kababayan ay makakarinig na ng mga jingles, mga pag-iingay ng mga kandidato. Kasi magsisimula na po ang national campaign. Ang campaign period ng mga national candidates para sa mga national February candidates. po yata, parang second week, February 8, if I'm not mistaken. So, parang ilang araw na lang. So, 2 weeks to be exact na lang, parang palilipasin natin. Opo. At siguro magandang mapagkwentuhan ng konti ulit. Bagamat sa mga nagdaan nating programa kasamang Carlo, ay medyo napahapyawan natin itong pagboto at eleksyon na topic. Pero sa ngayon minarapat po ng inyong lingkod at ni Kuya Carlo na magkwentuhan tayo ng konti tungkol dito sa eleksyong darating. Actually, we are now in the period na talagang, shall I say, election period na. Ang campaign period will start na for the national starting February 8. Actually, feel na po ng ating mga kababayan. Sabi nga yung atmosphere na papalapit na parang May 9 po yata tayo. Second Monday of May. Parang yan po yung nakatakda sa alinsunod po sa ating Philippine Constitution. And by the way, ma'am, kasamang Lynn, mag-hi muna ako kay professor ko, kay subject teacher natin dyan, si Sir Larry Eligado. I think kilala niyo po yan. Hi, yan Professor. Yan ang aming guro sa Philippine Constitution. Ako po ay kolehiyo dyan sa Marinduque State College. Sir, thank you po sa maraming bagay na inyo pong na-impart sa tulad ko pong mga naging estudyante ninyo. Thank you po. Hi, sir. At ang inyo rin hong lingkod, si Lynn Angeles, ay naging part-time instructress ng ilang taon sa Marinduque State College sa main campus sa Buwak. At tayo rin ho ay nagturo ng Philippine Government and Constitution. Parehas po pala kayo ni Sir Larry Eligado. Yan ang ating paborito na subject. At alam ko na medyo pero ikaw love na love mo yung professor sa Constitution. As well as kay Professor Bong Rasa. Talagang mga medyo sabi nga matitinik na nagtuturo ng tungkol sa ating saligang batas, particular sa mga estudyante ng political science dito sa Marinduque State College. Okay. So Kuya Carlo, alam mo bagaman at sa totoo lang ho, pagdamutan ho ninyo, ako ho kasi ay inaamin naman natin na isa tayo sa nag-file ng Certificate of Candidacy para maging Vice Governor ng ating lalawigan, At for some people, it may parang gusto ko lang hong banggitin na itong topic na pag-uusapan natin, we'll try to be very prudent and objective. At ako'y naniniwala kasi na nung una iniisip ko, pag-usapan ba ito sa ating programa, baka maging in bad taste. Pero sa akin nung palagay ay, sabi nga natin, ang ating programa ay gusto nating maging instrumento at makatulong sa pagpapataas ng socio-political maturity rin ng sambayanan. Kaya po ako'y naniniwala na pwede naman natin itong pag-usapan in an objective manner, bagaman po at ang inyong lingkod nga ay isa rin sa nag-file ng COC para Vice Governor ng ating lalawigan. So pag-usapan lang ho natin kasi
ako'y naniniwala, Kuya Carlo, na magandang magtulong-tulong tayo na ma-remind ang isa't isa. Ano ba ang esensya talaga ng halalan? Ano ang esensya ng karapatan ng pagboto? At baka sakali na kapag mas malalim ang ating pakahulugan sa karapatang ito at sa prosesong ito, ay mas magamit natin ng mas epektibo at tama na makakabuti sa ating sa sambayanan. So, magkwentuhan lang po tayo. Light kwentuhan lang tungkol dito sa halalan 2022 or sa halalan in general or sa karapatan ng pagboto o yung tinatawag ko sa Ingles na right to suffrage. Yes. In general. Yung mga kabataan, particularly yung nag-turn ng 18 or yung magto-turn ng 18 bago mag May 10 ay sobrang excited nila kasamang Lynn dahil sabi nila finally parang na-feel na raw nila na sila ay isang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang pagpaparehistro. Naalala ko yung isa sa naging topic ninyo parang sometime in September yata or October last year. Yung mga first time voters? Oh yes, yung mga para silang parang ika nga ay bumingo. Kumbaga pag naglaro ng larong bingo, parang ang saya nila, parang nanalo na sila na at saka nire-remind nila yung ibang mga kapwa nila kabataan na sana pumunta na kayo na magparehistro dahil nga ito ay isa sa karapatang pantao bilang isang demokratikong bansa na umiiral yung karapatan na mamili o ito nga tinatawag nating right to suffrage na batas na nandito sa ating constitution. Oo, tama Kuya Carlo. So, that's very inspiring na yung ating mga kabataan or marami pa rin sa ating mga kabataan ay excited na bumoto dahil iniisip nila na yan ay esensya ng kanilang pagiging Pilipino. Yes. At mahalaga sa kanila at sa kanilang bansa, sa lipunang kanilang ginagalawan. Pero practical wise, gusto nating malaman sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin. Maganda po na kayo po ay aming marinig at gusto po naming marinig ang inyo ring saloobin. Inyo pong mga opinion patungkol lalo na sa nalalapit na talaga ang ating excited din ba sila? Medyo excited sila at medyo nervous dahil sana nga po talaga ang sabi nga natin nung mga nakaraan, yung iba medyo na-overwhelm sila nung nasa-sensationalize na ibang mga balita sa lalo na lagi nating mababasa sa Facebook kasi yung iba sabi nila malapit na raw yung eleksyon. Lalabas pa ba ang mga tao gayong mukhang magla-lockdown? Kaya nga po sana po yung araw-araw na nagpe-Facebook. Actually, yung aking mga kakilala, lalo na yung mga malapit sa aking buhay, lagi ko nire-remind yan kasamang Lynn na kung po pwede, 3 times a week na lang kayo or every other day kayo mag-open ng Facebook. Kasi nga, nabasa raw nila na wala naman yata palang mangyayaring eleksyon. Hindi po yan totoo na mangyayari. Kaya yung iba, parang masaya yung iba, tapos sasabihin, mababasa rin nila sa Facebook. Baka Noel, baka walang eleksyon, yun ang binabanggit. Yun po, nagsisirculate na mayroong na namang lumabas na ganyan, kahapon lang. Sabi ko nga sa aking kasambahay, alam nyo, every now and then na may ganitong nalalapit na eleksyon, lagi rin natin na naririnig yan Bakit ba, kung kailan natin narinig yan, nagkaroon ba ng katotohanan? Na nagkaroon ng Noel na tinatawag, di ba lagi namang natutuloy yan? Kasi nga, yan ay isa sa karapatan talaga ng mga tao na palagay ko, sobrang magagalit yung ating lalo na yung mga pangkaraniwan nating mga mamamayan na bigla mong tatanggalan ba naman ng isa sa iniisip nga nila na karapatan. Yeah. Opo, tapos bigla mong sasabihin, no election. Nag-circulate lang yan kahapon na naman, sabi ko, yung masyado na tayo sigurong natotoxic ng pang-araw-araw or every minute na hawak natin yung ating cellphone na nagba-browse tayo. So, sabi ko, bawas-bawasan mo kasi kumbaga baka madamay mo pa ako
Sabi ko. So Kuya Carlo, alam mo, yung ganong pananaw, sa totoo lang, di natin masisi yung ating mga kababayan na mag-isip ng matutuloy nga ba ang election or hindi matutuloy. Kasi nga, naririnig din nila sa news, for instance, na ang Senado ay parang naghahanda na just in case hindi matuloy ang election, sino ang magiging presidente. Kasi lalabas na kung totoo na hindi matutuloy ang election, ang lalabas lang na may mandate para ang Senate President maglingkod ay ang Senado. Ang 12 na mga miyembro ng Senado. So kulang pa rin sila dahil 24 dapat ang senators. Ang elected dapat. Oo, at alam naman natin na parang magtatapos alternate magtatapos yan ng June 30. So yung 12 na senators magtatapos din. So, yung may 12 na matitira. Paano nila makukuha yung 50 plus 1 na vote? To get the Senate President. No? Kaya mukhang malabo yan. Dahil nga sa crisis na meron tayo ngayon, dahil sa ilang mga possibilities, medyo naiisip siguro ng ilan yan, pero tama yung binabanggit ni Kuya Carlo that it will not be easy. It will not be easy para sa sino man na siguro ay gustong i-push yan. I-push yan. It will not be easy kasi nga maliban na lang kung talagang yung scenario. Eminent yung danger. Para mag-declare. Paano magno-Noel? Magkakaroon ba ng state of emergency? Yes, magkakaroon ba ng martial law? Pero maraming factor na hindi kasi nakasaad doon yung mga factor affecting decision yung mga dahilan na pwedeng maging basihan para at least yung ganyang mga senaryo ay talagang lumutang or may chance na mangyari. Pero sabi nga ni Kuya Carlo, hindi magiging madali yan sapagkat yung mismong saligang batas na rin natin ang nag-provide para hindi maging madali na hindi sundin ang itinatandaan ng batas. Example na lang, yung state of emergency, yung mga sinasabing, baka mag-martial law, kagaya ng ginawa ni Marcos. During the time of Marcos, nag-declare ng martial law, nagtagal ng taon. Ngayon hindi po ganun kadali. More than 2 decades kung mag-declare ng martial law within a certain number of hours, ay hindi naman ang po presidente, basta-basta. kailangan niyang i-explain sa Kongreso bakit siya nag-declare. At kailangan ma-justify ng Pangulo ng Bansa. Correct. At kapag nakita ng Kongreso na walang basihan, ay pwedeng hindi nila aprubahan at hindi yun matutuloy. So yan yung binabanggit ngayon kasi that yung karapatan ng tao at ng mamamayan ay laging mas namamayani. So wag na muna natin isipin yung Noel, i-assume natin that there will be election kasi mas malakas yung possibility na meron. At saka po, lagi kong ang binabanggit sa mga kausap ko, tuwing malapit na ang election, lagi namang may naglalabas ng mga ganyang mga, sabi nga nung araw, chismis yan Pero ngayon, sabi nila, hindi na ito chismis, nakikita raw Pero sabi ko naman, tuwing may ganyan, bakit natutuloy pa rin ang eleksyon? Kasi nga po, base sa ating 1987 Constitution, ay mukhang malabo na mangyari, napakahirap mangyari talaga yung naganap nung 70s, nung diniklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos yung martial law. So medyo hirap ang isang elected sitting president kung na magdeklara ng isang batas militar sa ating or state of emergency, or state of emergency dahil yan po ay medyo sobrang may proseso at saka medyo sabi nga dadaan sa butas ng karayom yan. So Kuya Carlo, gusto nating marinig sa ating mga kababayan, samahan niyo po kami yung gusto ho naming marinig ang inyong saloobin, ano ang inyong nasa isip pag panahon ng eleksyon. Unang tanong ano ba ang sa tingin niyo ba may silbi pa ang mga eleksyon? Ganun lang may silbi ba ang eleksyon para sa iyo? Mahalaga ba ang eleksyong 2022 para sa iyo?
or ano ang eleksyon para sa iyo, gaano ito kahalaga. So yan ho, gusto ho naming marinig. Ikalawa hong gusto nating marinig ay mag-ano na nga ho, election time na ho no? At mag-start na ang campaign period. Alam po ba ninyo ang mga position na inyong bobotohan? At paano ho kayo pumipili ng inyong mga manok kasi sa iba't ibang posisyon? Nalalaman po ba natin kung ano ho ang mga ginagawa o mga pinakang function ng mga posisyon na ating bobotohan? Mahalaga po ba sa inyo ang mga bagay na ito? Yan ho ay gusto naming marinig sa inyo. Ano ho ang inyong basehan kapag kayo ay bumoboto? Halimbawa, konsehal, inaalam ho ba ninyo kung ano yung function ng mga konsehal at itong yung kakayahan, kaya bang gampanan ng mga kandidato? Umaabot ho ba sa ganon ang inyong pagpili ng mga kandidato? Sa senador, paano ho kayo pumipili ng mga senador? Ano ho ang inyong tinitingnan? So, eto ho ay kumbaga yung tinatawag na discussion, na tinatawag na open space discussion. Feel free para po ipahayag ang inyong saloobin. Wala ho tayo. Ang hinihiling lang ho natin dito ay hindi sa lahat ng oras ay magkakapare-pareho ang opinion ho ng bawat isa. Ang atin lang hinihiling sa mga kababayan natin na mag-engage o magpa-participate dito sa ating talakayan ay maging respectful. Igalang natin yung opinion ng iba, and hanggat maaari sa pamamaraan ng pagpapahayag ay maging magalang din. If there's need na wag nang magbanggit ng mga pangalan, ay mas maganda ho. Anyway, we can discuss things without in respect din ho dun sa mga taong involved, halimbawa, para hindi kasi sila automatic makakapag-join sa atin. So yun ho, unang tanong ho natin ay ano ho ang eleksyon para sa inyo? Gaano ito kahalaga? Alam po ba ninyo ang mga posisyon? Ano ho ang mga posisyon na ating pagbobotohan ngayong Mayo? Paano ho kayo pumipili ng inyong mga manok, ng inyong mga iboboto na mga kandidato? Ano hong mga kwalifikasyon ang inyong tinitingnan? So, baka gusto ho nating marinig ang inyong saloobin. So, kasamang Lynn, galing kay Edison, may text siya dito. Ang sabi niya, yun sanang may totoong pagmamahal sa Marinduque upang tuloy na ang ating pag-asenso. Okay. So, salamat po. Salamat sa... Walang apelido lang kay Edison. May totoong pagmamahal. Ang hinahanap ni Sir Edison ay pagmamahal. Siguro maganda rin muni-munihin. Not necessarily sasagutin Pwede pa. ba nating i-play yan, DJ? Paano ba napapakita ang totoong pagmamahal? Ano ba yung indicators? Ano ba yung mga senyales ng totoong pagmamahal? By the way, bago tayo magtuloy, Kuya Carlo, bigyan lang natin sila ng konting baliktanaw sa historya ng halalan, historya ng karapatan ng pagboto, bago tayo lumalim dun ho sa ating mga tanong. Anyway, na ibigay natin sa ating mga kababayan yung tanong. Patugtugin muna natin ang ating pagmamahal sa ating tinubuang lupa. Pinag-uusapan din lang ang at saka mag-time check muna tayo. Okay. So, isang inspirational music lang ho mula sa inyong programa. Ito ay favorite DJ song natin. Pag-ibig sa tinubuang 11:30 na po ng umaga. Sa tinubuang lupa aling pag-ibig ba wala nang wala, walang mahalagang hindi inihandog nang may pusong wagas sa bayang nagkupon.
tiis at pagod, buhay mayabuting magkalagot-lagot. Okay, Kuya Carlo, kaya very meaningful ang song na ito sa eleksyon at sa karapatang bumoto. Kasi alam po ba ninyo, mga kababayan, hindi naging madali sa sambayan ng Pilipino na makamtan natin ang karapatang ito. Yes. Sa kasalukuyan, pinag-uusapan natin ang halalan, pinag-uusapan natin ang eleksyon, pinag-uusapan natin ang karapatang bumoto, pero hindi naging madali bago ito nakamtan ng sambayan ng Pilipino. At magandang balikan lang kasi, Kuya Carlo, minsan mas ma-appreciate mo lang ang isang bagay na meron ka kung nalalaman, naaalala uli natin kung papaano ito napunta sa atin. Diba? Una, alam naman natin, panahon ng mananakop. Kastila. Wala tayong karapatan na ganyan. Yes, Oo, tapos, tayo yung tinatawag na mga Indio, wala tayong karapatang bumoto. Lahat ay dinidikta sa Tagasunod atin. lahat tayo. Tagasunod lamang tayo. Mahigit 300 taon tayo Correct. nasakop ng mga Espanyol. Oo. Ang mga botohan nangyayari sa Espanya at kung ano man. At sila rin ang namimili. At ang mga botohan ay mga Espanyol at tayo ay subjects lamang. Kung ano ang resulta ng kanilang botohan, ipapa-implement sa atin. Pero ang mga Pilipino ay walang naging kabahagi noon, lalo ng mga una-una, sa pagdating sa pamamahala. Paano pamamahalaan ang Pilipinas? Ay susunod lang tayo kung ano ang dikta ng Espanya. Yes. Di ba? Pero nung bandang huli, nabigyan ng pagkakataon. At tapos ang ilang pakikipaglaban, hindi naging madali. Ito'y ipinaglaban. Maraming dugo ang na sakripisyo, maraming pagkilos, maraming sakripisyo ang ginawa. Hanggang sa dumating, hindi ko lang Yan nadala na ba ang yung aking notes. tratado ba sa Paris yan? Ang Dumating yung pagkakataon na pinayagan kasamang Carlo. Pero ang pwede lang na bumoto nun sa unang pagkakataon na for the first time, mga Pilipino pinayagan. Pero kailangan ay lalaki. Ikalawa, kailangan ay ikaw ay may pagmamay-aring lupa. Ito yung mga tinatawag na mga ilustrado. Mga ilustrado. Yes. At ikatatlo, kailangan ikaw ay marunong magsalita at magsulat ng Espanyol. Ng salitang Espanyol. So, yun lang ho yung mga panahon na yun, may karapatang bumoto. Una, mga lalaki. So, walang babaeng nakakaboto. Sumunod, kailangan ikaw ay mayaman, literal. Mayamang Indio. At saka At ikaw ay nakakapagsulat, nakakapagsalita ka ng Espanyol. Ay kung hindi. Napakahirap na requirement sa isang pangkaraniwang Indio. Correct. During the time. During the time. At madalas, yung mga yun din naman, kaya nagkaroon ng mga lupa at kaya nakapagsalita ng Espanyol nung mga una-una pa, ay dahil madikit din sila. Sila sa yung mga unang naging pamilya na nalapitan ng mga Kastila bilang ang sabi nga ay katulong nila. Ginawa nilang bayaran yung ilan na mga naunang nadatnan nilang mga Pilipino upang sa gayon ay naging interpreter ika nga nila yan nung araw bago pa tayo sakupin ng mga Kastila. Totoo. At dumating naman yung mga kababaihan, magtatanong siguro. Kasi alam mo ba, Kuya Carlo, napakarami ngayon ay mga babae. At napakarami ng mga botante ngayon dito sa Pilipinas, sa Marinduque, 60% ay mga babae at mga kabataan. 60% po yan. Pero sa mga kababaihan ho na nakakarinig ngayon sa ating programa, alam po ba ninyo na binigyan lang ng karapatan na bumoto ang mga babae na sa Pilipinas noong 1937. At bago pa po yan payagan, ay kinailangan po munang magkaroon ng isang agreement na napapayagan sila. Pero tatanungin pa yung mga Pilipina kung gusto ba nila sa isang plebisito na nangyari, kapatid.
na Carlo, noong 1937. Yan ay parang yes or no lang. Ano Yes po? or no. Kasi nga, nung mga panahon na yon, hanggang 1930s, early 1930s ho, ang mga babae, hindi pwedeng bumoto. Mga lalaki pa rin lang. Pero may mga kababaihang leader ho nun, mga women organizations na talagang naglabi hanggang sa Amerika para payagan silang bumoto. At hindi po naging madali. Hindi po naging madali ang dinaanan ng mga leader na kababaihan noon na shall we say mga women activists nung mga panahon na yon, sapagkat nung una napakatabu na ipaglaban ang karapatan ng kababaihan para bumoto. Maraming tumataas ang kilay, maraming panghihiya, maraming pangbubuli ang dinanas ng mga kababaihang leader na yon hanggang nung 1937 na ipaglaban nila. Naganap ang isang plebisito, tinanong ang mga Pilipina, gusto nyo ba na bumoto? And overwhelming, kasamang Carlo, 90% ng almost 500,000 na bumotong kababaihan nun, 400,000 plus na mga kababaihan nun ang bumoto na gusto namin. Yes, gusto namin. So nanalo ang yes vote? Nanalo ang yes vote noon. Kaya shall we say, sa mga kababaihan na naririto ngayon, sa totoo lang, utang natin sa kanila yung ating karapatang ginagamit ngayon. Kung hindi nakipaglaban yung mga women leaders during the time, at kung hindi naging matatag yung mga kababaihan noong 1930s para ipaglaban na rin na gusto na namin, itaas ninyo ang pagtingin ninyo sa amin. Kung may karapatan sa pamamahala ang mga kalalakihan, kung may karapatang marinig ang mga kalalakihan sa mga isyong tungkol sa pamamahala, may karapatan din na marinig ang mga kababaihan. Kaya, yan, 1937, overwhelming, nag-umpisa. Nag-umpisang mabigyan ng pagkakataon na makaboto na. Pinayagan ang mga na. kababaihan. Okay. Kaya nga, simula noon, bumoboto na ang mga kababaihan. At ngayon, sa ilalim ng saligang batas, wala nang requirement na ikaw ay kailangang maging mayaman. Wala nang requirement na ikaw ay kailangan nag-aral. Marunong bumasa. Wala nang requirement na ikaw ay marunong bumasa. Ngayon, kahit hindi ka marunong bumasa, kahit hindi ka marunong magsulat, i-guide ka. Pero noon, hindi po pwede. Hindi po pwede. So, ang requirements na lang ngayon para makaboto, para yung edad po. Una po yung age, yun na lang. 18 years old. At saka ikaw ay parang dapat pinanganak. Filipino citizen ka. Filipino. Ka dito. Dapat ikaw ay Filipino citizen. Okay? At ikaw ay yung residency. Dapat ikaw ay nakatira sa Pilipinas ng isang taon. At prior to eleksyon. Okay. At 6 months sa lugar kung saan ka boboto ng 6 months. So, yun na lang po ang requirement. Citizenship, Filipino ka dapat. Age 18 ka dapat. At yung residency, dapat sa Pilipinas, one year kang nagstay at doon sa gusto mong botohan na lugar, 6 months. So, kita nyo po, lahat na ngayon ay tinanggal sa ating batas. Yung mga may hirap na yung hindrance. Yung mga balakid, kumbaga. Oo. So, para ikaw ay makaboto. So, yung karapatan na yan ay mas naging medyo pantay. Pantay, mayaman ka, mahirap equal ka, siya, kumbaga. maririnig ka. Kaya nga sinasabi, Kuya Carlo, dito lang sa botohan nangyayari yung pagiging pantay. Oo. Napantay lahat ng yung, tao. Correct. Yung boto ni Ayala ay iisa rin lang yun. Ay boto ni Juan de la Cruz na ordinaryong magsasaka o mangingisda. Yung boto ni congressman at yung boto ni presidente ay bilang Pilipino at saka yung boto ng isang hindi nag-aaral at hindi marunong bumasa kung meron pa man na ordinaryong Marinduqueño ay pantay lang. Iisa ang bilang nila. Totoo po. Kumbaga ay walang bigat yung boto ng isang kilala o kaya ng isang mayaman na tao sa Pilipinas na makakapag-dictate upang kumbaga sabi nga ay magiging mas lamang kapag ito ang bumoto ay hindi po. Correct. Hindi po nangyayari yan at hindi yan mangyayari hanggat ang ating
karapatan o ang ating saligang batas ay hindi pa nababago Ngayon. sa ngayon. Ngayon, Kuya Carlo, makalipas ang ilang century, ilang dekada, from the time na kaya sinasabi na ito'y sagrado sagradong karapatan, kasi yun nga, maraming dugong nabuwis, maraming nagsakripisyo para ito'y maibigay sa atin. Ngayon ho ay... Kaya napakahalaga po nito. At kaya dapat bago talaga... natin narating itong ating right to suffrage na tinatawag, dahil nga sa history pa lang kung paano tayo nahirapan. No? Marami nga ang nagsakripisyo nung panahon na yan na bago rin tayo maitatag bilang isang ganap na republika, na tayo ay bukod sa kailangan nating lumaya sa Kastila, kailangan din nating lumaya doon sa mga Amerikano na pansamantalang nag-govern sa atin. At the same time, bigla pa nating dinanas itong 1941 na tiyempo hapon kung tawagin ng ating mga magulang, ng ating mga matatanda, na nahirapan din tayo dyan. Kaya nga buhat nung 1937 ay biglang pumasok, wala pang 10 taon ng tayo na medyo malaya, ay bigla naman pumasok itong mga mananakop na mga Hapon sa atin noong 1941 hanggang 1945. Ano po? Kaya alam mo, kasamang Carlo, dito sa ating programa, we'll try to be objective and open. Kaya nga, alam mo, kasamang Carlo, in the past, kapag may naririnig lang naman natin ito, no? Wala naman tayong direktang eksperyensya na nakausap ng ito, no? Pag may naririnig tayo na pagpanahon ng eleksyon, may mga ilang kababayan tayo na alas 4, alas 5 na, hindi pa bumoboto dahil sa isang personal na rason na palagay ko ay naiintindihan na ninyo kung ano yon. Nalulungkot po tayo kasi pahalagahan natin ito. Kaya meron man yan o wala, pahalagahan po natin ang karapatang ito. Wag na wag po ninyo, gamitin po ninyo ito. Yung iba kasi minsan pag naiinis, parang gustong ayaw na lang, hindi na lang kami boboto. May mga ganun daw po. Actually, marami pong nangyayari yan dahil minsan naman ang sabi nila ay napakahaba rin ng pila. Pipilahan mo pa pala yan. Yun nga yung nga minsan matagal yung proseso, pero alam po ninyo yung pasensya at ito ho ay ito'y para sa atin Hindi ho ito isang bagay na right natin and at the same time obligation natin. Sabi nga po natin, kapag hindi kayo bumoto, wala rin tayong karapatan na magreklamo. Kasi kung ikaw po mismo, yung sarili ninyong karapatan hindi ninyo ginamit, yung sarili ninyong responsibilidad bilang Pilipino, hindi ninyo ginamit. Rin, Oo, ano ang karapatan mong magreklamo? Hindi mo ginamit at hindi mo rin ginawa yung iyong sariling obligasyon at karapatan sa ilalim ng batas. So, gamitin ho natin yan. Yun lang ho ang gusto nating sabihin. Gamitin ho natin ang karapatang ito para hindi naman masayang ang sakripisyo ng mga nauna sa atin. At the same time, ay para po kayo ay makapag-participate sa governance. Dahil ito ho ang unang step para kayo ay makapag-participate sa pamamahala ng ating lalawigan, ng ating bayan, ng ating bansa. So gamitin po natin ito at gamitin natin ng tama. Actually po sabi ni kasamang Loreto, ngayon mas damaraw nila na kailangan nilang lumabas at bumoto kasi nga sa nakalipas na 3 dekada sa pagiging botante dito sa lalawigan, sabi nila noong araw hindi raw gaano nilang dinadama yung pagboto kasi nga dahil parang lilipas din. Subalit nung biglang pumasok yung pandemya,
naisip nila na kahit pala inisip mo na hindi ka kabahagi, araw-araw palang kabahagi ka ng politika ng bansa. Kaya sabi nila, ito yung pagkakataon na kailangan nating sabi nga nila, isigaw or makipagkwentuhan o banggitin sa ating katabi o kapitbahay kung ano ba yung dapat nating gawin, lalo na sa nalalapit na May 9. Okay po. And at the same time, ano ho yung mga positions na ating bobotohan ngayong darating na Mayo? Una ho, boboto tayo ng presidente. Ikalawa, May Vice President. may Vice President. Boboto rin tayo ng Vice President. Yung iba nagtataka, bakit daw 12 lang? Yan po ay katulad nga nung ating nabanggit kanina, yung 12 lang po ang senator kasi nga po ay noong panahon ni Pangulong Cory Aquino lang nagkaroon ng 24 ng senator. Ano po? Dahil nga, yun din yung panahon ng para yung pagkalipas ng panahon natin yun ng martial law kay Ferdinand Marcos. Correct. Ano Sa mga senators, 24 ho ang ating senador. Pero hinahati ho yan sa botohan. 6 years ho ang term nila, pero every 3 years, bumoboto tayo ng senador. ng another 12. So, kaya ho, yung unang 12, matitira. Yung ikalawang 12, yung ibobotohan natin ngayon, boboto tayo ng 12 dalawang senador na nakapagsilbi na ng 6 years. Kasi yun hong natitirang 12 ay ibinoto lang ho natin sila 3 years ago. So 3 years pa lang ho silang nakakapag-serve. So may matitira ho na 12. So boboto ho ulit tayo ng 12. Okay. Maliban po doon ay boboto tayo ng ating ng ating congressman. Ng ating congressman, representative natin sa Congress, sa lower house, sa House of Congress. Sunod ang governor. Boboto naman tayo ng mga provincial officials. So, yung sa provincial officials, simula gobernador, vice-gobernador, tapos yung mga bukal. Ang Marinduque po ay hinati sa pagboto po ng bukal. Hinati lang, Medyo yung iba nagtataka rin dyan. Lone District of Marinduque. Pero may District 1 at saka may District 2. Pagdating ho sa usaping nasyonal, isang distrito lang ho tayo. Yeah. Kaya ang congressman ho natin ay iisa. Kasi isang distrito lang ang Marinduque kung ang pag-uusapan ay national. Pero pagdating ho sa local level, sa provincial level, pagdating ho sa sangguniang panlalawigan, dinivide ho sa 2 distrito ang lalawigan ng Marinduque. District 1, Mogpogbuak at Gasan. At saka itong atin at na District 2, Santa Cruz, Torrijos, at Buena Vista. At sa bawat legislative district ng sanggunian, 4 po yata yan. 4. Correct po kayo. So, yun. At meron ding boboto sa mga municipal naman, mayor, vice mayor, councilors. Tsaka po mga So, konsehales. 8 konsehales sa bawat bayan. So, yan ho ang inyong bobotohan. Plus, pipili ho kayo ng isang party list na inyong iboboto. Sa party list, alam naman po natin, ang iboboto ho natin ay yung party list, hindi tao. So, isa lang pati yun. So, Sobrang haba daw ng listahan nun, pero isa lang po ang inyong pipiliin. Oho. Kasi yun hong may certain number of votes ho yun na kapag na-achieve yung ganong bilang ng votes, ay pwedeng magkaroon ng representative yung party list nila sa Kongreso na pwedeng isa, pwedeng marami, 2, depende pwedeng 3. Depende kung gaano kadami ang boto na nakuha nila. Po. So, yan ho ang mga inyong pagbobotohan. Tanong ko lang ho. Hindi ko pa nabasa. Alam ba ng ating mga kababayan? Alam po ba ninyo kung ano ang ginagawa halimbawa ng mga dito na lang sa local? Alam po ba ninyo kung ano ang mga ginagawa ng mga ng vice governor at saka ng vice mayor? Ano ang pagkakaiba ng ginagawa ng vice mayor at mga konsehales sa ginagawa ng mga mayor?
Kasi nakikita natin yung kahalagahan or mahalaga po ba sa inyo na malaman kung ugma kung ugma yung anong tawag dito, yung track record o ugma ba yung kakayahan, angkop ba yung kakayahan ng isang kandidato na gusto mo doon sa posisyon na nilalabanan niya. Kagaya nung nabanggit kanina ng ating kaibigan, sabi niya, ang gusto niya ay yung may pagmamahal. Yung may pagmamahal sa... Nag-text po yan, si Edison daw po siya. Si Kuya Edison, tama po yun. Pero sa isang kagaya natin na halimbawa, boboto tayo, paano naman natin malalaman kung sino talaga yung nagamahal? Para yung po kasing pagmamahal is something internal. It is something na nandun sa puso at sa isip ng isang kandidato. Ngayon, paano mo po makikita na talagang nagamahal yung kandidato na yon? Kailangan nung mga tinatawag na overt acts. Paano ko ba? Kailangan yung mga indicators, kailangan yung mga evidence ng kanyang aksyon o desisyon o mga ginawa na makakapagpatunay na nagamahal siya talaga sa kanyang nasasakupan. So, kaya nga mahalaga po, mga kababayan, halimbawa, nabigyan na ng pagkakataon ang isang konsehal. Ito, halimbawa, konsehal tayo kasamang Carlo. Ang ginagawa ng mga konsehal at ang namumuno dyan ay vice mayor. Sila kasi ang humahawak ng pangpukpuk, ika nga. Oo, sila siya ang yung nagpe-preside. Kung baga sa mga kababayan, kung baga sa katawan, ang relasyon ng legislative at executive. Ang legislative ang namumuno dyan ay ang vice mayor, kasama po niya yung mga konsehales. Parang sila yata yung bumubuo ng mga gastusin. Yung sanggunian. Mga kailangang i-implement ng mayor. Kaya, kumbaga, walang ma-i-implement basta-basta ang mayor nang hindi dumadaan sa sanggunian. Gayon din sa governor, dumadaan sa sangguniang panlalawigan. So, marami pamamaraan yan. So, parang sa, kumbaga, sa katawan at kaluluwa. Inahalin tulad ko, kapatid yan sa Parang, ang mga sanggunian, usually, yan ang isip, yan ang espiritu. Ang nag-i-implement naman ay yung executive. At yung implementation ng executive, makikita ninyo, may kamay, pwedeng yan yung engineering niya, kasi under ng executive ang engineering, under ng executive ang iba't ibang departamento. Pero yun may executive-legislative relation. Kaya nga napakahalaga yung ang namumuno talaga ay may maganda sana na koordinasyon at relasyon ang executive at legislative. Dahil kung hindi talagang apektado ang pamamahala. Kaya ideal talaga na medyo independent sila but interdependent. Yan lagi. Gustong-gusto ko kasamang Carlo yung word na yun Independiente ang sanggunian na pinamumunuan ng vice mayor sa executive, pero interdependent sila. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-exist ang isa nang wala ang isa. Yes po. Hindi pwedeng gumalaw effectively ang isa nang hindi makikialam ang isa. So pwede naman pong yung LEDAC ba yan? Yung LEDAC nila? Oo. Kaya nga, totoo yun. Ang isang mekanismo para masigurado na harmonious at may magandang is direksyon, yung executive at legislative sa pamamahala, ay yun yung tinatawag na executive legislative agenda. Ginagawa yan. Yan yung direksyon ng executive at legislative sa pamamahala, yung mga priorities. At merong mga committee, merong tinatawag na LEDAC or iba-iba ang tawag, pero ang esensya ay magkaroon ng collaboration at harmonization sa paggalaw at sa pagtrabaho ng executive at legislative. So mahalaga nangingiti kasi ako minsan mga konsehal at saka mga konsehal at saka bukal.
Minsan sasabihin daw, papangako. Nangingiti ako sa kampanya raw, papangako ko, papagawan ko yan ng tulay. Yan kasing mga konsehal na yan, walang ginagawa. Bakit hindi paggawa ng ganito, no? Lagi ho nating tatandaan, ang Magkakaiba po ang sanggunian function ho niyan. ay collegial. Kailangan para ma-push ng Dapat isang lahat sila'y sanggunian, bumoto. kailangan majority. At Dapat least marami. majority. Correct. 50% plus 1, ika nga. Maliban na lang kung salagang sa tingin niya ay against yung hindi makakabuti yung ng majority. Isang pamamaraan din ng pagpapakita ng pagmamahal is to make a stand na against ka. At meron kang ibang alternative, ibang option ka. Kaya minsan nangingiti ako kapag minsan kasi mga politiko, may mga decision kami sa halimbawa legislative, i-implement ng executive. Kapag maganda, kasama kami dyan. Kaya nag-decision. Kapag medyo naging unpopular, kasi hindi naman lahat ng ginagawa ng mga nanunungkulan ay popular sa mga kaya mukhang gusto agad. Pag hindi masyado popular sa constituency yung ginawa, hindi yan yung executive kasi ang may parang minsan tinaturo naman nila yan. Aturo ang executive. But in reality, wala akong basta magagawa ang executive nang hindi aprobado. May go signal ng legislative. Na hindi pinagbotohan ng legislative body. Correct. Kaya maganda, kay pangit yan, part ng pamamahala yan. Yan ho ay isang administration, isang pamahalaan yung kumbaga nga po sa isang tao, ay yan ay isang kabuuan ng tao. Ngayon, minsan nangingiti ako. Sasabihin, yan namang konsehal na yan, puro salita naman yan, wala namang gawa. Alam po ninyo, wag ho kayo, mahirap hong bumoto ng konsehal o bokal na hindi marunong magsalita. Kasi yung main function ng mga konsehal at bokal ay magagawa niya sa session. Yun yung pong pagmamahal na binabanggit ninyo, kung mahal niya ng nanunungkulan na konsehal na yon o bokal, ang kanyang nasasakupan, ay makikita sa kung papaano, ano yung mga legislative measures na i-introduce inihahain niya sa sanggunian, at papaano po niya yun idinidepensa. Ngayon para maisakatuparan o para maging isang ordinansa. Correct. Papaano kung ang inyong konsehal o ang inyong bokal ay silent night? Medyo sa totoo lang mahihirapan siyang maging effective. Mabigat kung nataas na lang ang kamay, ano po? Oo, mapangit kaya nga tinatawag halimbawa sa sangguniang panlalawigan member, kaya kami tinawag na bokal, ay from the word boca. Vocal. Very vocal. Dapat. Talagang voice. You are the voice. So you must speak. Of your constituents. Correct. You must speak. You must stand up. Hindi pwedeng maboto ka na lang. Kasi present ka naman po. Hindi talaga pwede yun. Kung yung binabanggit ninyong, dapat mapagmahal. Ang una ninyong titingnan ay, kaya ba niyang ipakita yung pagmamahal na yon doon po sa function ng posisyon na nilalabanan niya. Yung trabaho niya bilang isang konsehal man o isang bukal. Opo. So, mahalaga po yun. Mahalaga rin po sa mga konsehal at bukal ay yung marunong mahilig magbasa at mahilig mag-research. Kasi paano magagawa yun ng mga ordinansa at resolution kung hindi marunong magbasa? At saka yung kailangan niya munang alamin yung hindi mahilig pala. Yung puno. Oo, kasi madali lang magawa ng resolution so and so. Ay baka meron na pala yun. Oo, ang tawag pati ngayon, ang dapat pati ngayon, kapatid, yung sinusulong na evidence-based legislation. Dapat yung ginagawa ng mga mambabatas na lokal man o national, dapat ay nakabase sa data, sa facts, sa nangyayari on the ground. Hindi pwedeng absent ka for so long, tapos pasok ka sa session, bigla kang minumungkahi ko na ganito po, ganito, no? Samantalang yan pala ay baka yung minumungkahi mo obsolete na rin. Correct. Or meron ng mga dati ng existing. Meron na palang nagsulong yan. Na pagbutuhan na.
Totoo. Kaya po medyo piliin ho nating mabuti. Mahalaga po talaga pati yung medyo may sipag, sa totoo lang, kasi ang hirap po ng ng nanunungkulan na eto nga ngingiti ako, sabi kasi ng mga ilan, kahit sa mga staff ko kasamang Carlo, di naman nakikita ng tao daw yung kay magsipag ka o hindi. Ang mahalaga pag pumunta ka sa barangay, may punsyon, di doon, di ang tingin ng ating mga kababayan masipag, sapagkat laging nasa kabaranggayanan. Pero ang titingnan ho natin ay matapos ang pagbisita sa kabaranggayanan, matapos ang pakikisalamuha po sa inyo, matapos ninyong maiparating ang inyong problema, matapos malaman ang inyong problema, ano po ang mga naging pagkilos ng inyong mga nanunungkulan. At wag ho ninyo hahanapin sa kanila yun hong pagkilos na beyond po sa kanilang mandato. Mahaba hong talakayan yan at kinakapos tayo ng oras. Medyo kapos na po ang oras natin. Kay Kuya Aguila ay mukhang sa susunod po sigurong edisyon ng ating pong talakayan, maaari po namin mapasagot. Ngayon ko lang po nabasa ang inyong text at medyo kapos na po tayo sa oras kasamang Lynn. Opo. Salamat po sa inyo pong kaunting sabi nga kaalaman o enlightenment na ginawa sa umagang ito. At salamat po sa lahat din po ng mga tagapakinig natin na patuloy na sumusubaybay. Alam ko po na kayo po ay nandyan lang lagi tuwing Miyerkules ng umagang ganito na alas 11 hanggang alas 12. But okay. Medyo kapos na po ang oras natin na kasamang Lynn. Okay, at babatiin lang ho natin si Sir Maximo Esplana, Glynis Lian, si John Ruel Orcasitas, hello sa inyo at sa lahat to ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Sir Elmer Peregrine, Cheryl Zulweta, si Tres Uno, Cheryl Zulweta, at gayon din, happy 31st wedding anniversary po sa ating kaibigan, Kapitan Balatong and Mama Liomilin. Si Kap Balatong ng Bagong Silang ay isa rin sa, I think, nag-file ng Certificate of Candidacy para counselor dito sa bayan ng Santa Cruz. So, yun gusto ko lang hong diinan sa atin hong mga kababayan. Sa atin hong pagboto, nalalaman po ninyo kung ano po yung mga posisyon na inyong bobotohan. Subukan po ninyo na alamin kung ano ang trabaho ng mga posisyon na yaan, at alamin po ninyo kung yan ang trabaho ng isang bukal, ng isang konsihal, ng isang ganito, ano yung dapat na karakteristik, ano yung dapat na ano ba yung term doon? Ano ba yung dapat na mayroon ang kandidatong iboboto mo para maging epektibo niyang magampanan yung trabaho po ng posisyon na kanyang nilalabanan. Sabi nga po ay kailangan talaga ay pasok doon sa requirements. Oo. At ang governor, ang mayor, yan po ay executive. So yan po ay dapat marunong mag-handle, magaling sa implementation, marunong humawak ng tao, marunong ng batas din, kasi kailangan niya ng limitations ng mandate ng law. Ang vice mayor naman, vice governor, yan po ang pinuno ng mga sanggunian, yan ang nagbibigay ng direksyon sa sanggunian, nagpipreside sa lahat ng mga session to make sure everything is in order, at kumbaga kapitan ng barko ng sanggunian. So tingnan ho ninyo para mas maging meaningful ho yung ating pagpili ng mga iboboto ninyo sa darating na halalan. At sa lahat ho ng ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po. Abangan niyo po kaming muli sa darating na Wednesday, correct. Alas 11 hanggang alas 12 ng
January. Parang last week na natin ng January tanghali. yun. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Lynn Angeles, gayon din ang ating kasama si Kuya Carlo Lustado. Samahan niyo po kami dito sa ating programa, isang programang nagsusulong ng mga aksyong kanais-nais at mga solusyong wais. Muli po hanggang sa susunod na Wednesday, at bigyan po natin ng mas malalim na kahulugan ang proseso ng eleksyon at ang karapatang bumoto na pinagsakripisyohan ng maraming nauna sa atin. Maraming salamat po at God bless everyone. Bye! Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board!